nahimayin nyo na, Prof, ito mga ito pong bisita ng Presidente, maliban po doon sa tinatawag na $446 million na investment, marami pa sa lahat po ng larangan, ekonomiya, trade, tourism, iba pa. At higit po sa lahat, dito po sa depensa, Professor. Ano po ang inyong, ano po dito, pagtaya, Professor Simbulan? Well, Benji, itong ano natin, expansion ng ating diplomatic, economic, and cultural ties with India, no? Long overdue ito eh. Kasi ang India historically matagal na nating ka trade, no? Nung unang panahon pa napadpad dito yung maraming mga merchants nila, kaya malaki yung ano dito, di ba, may mga immigrants na from the Indian community, no, na nagtayo ng mga bazaar at negosyo dito. In fact, as far as Northern Luzon, may mga bazaar ang mga taga-India no. At matagal na itong economic relations natin, but more on a private sector basis, no. Ngayon, itong government state to state relations, matagal ng long overdue, katulad ng nabanggit ko, dahil ang India kasi ay isa na ngayon sa pinakamalaking, in fact, sabi ng iba, it has even outnumbered China in terms of population, no. Lampas na sila ng 1.4 trillion, kasi ang China, yung huling statistics nila sa population, yung demographics nila, 1.4 billion people, no. Ang India lampas na diyan, no, sa umabot na ng 1.4 billion plus population nila, kaya malaking market ito. Tapos ang India pa, dahil industrialisado ngayon, masigla yung kanilang industriya, malaki yung kanilang middle class population. Ibig sabihin, malaki rin yung kanilang active na consumers, no, who are looking for imported products from other countries to buy, no. So maraming bagay dito, mga produkto sa atin na pwede nating i-market sa kanila, at the same time, dahil industrialisado po ang India, by the way, merong isang very well-known, active among South countries na tinatawag. Very prosperous yung kanilang pharmaceutical industry, yung industry nilang gumagawa ng gamot, kung saan they have they manufacture quality medicine at lower cost compared to American or European medicines, no. Quality sapagkat ang India ay isang bansang napakaraming scientists. Marami silang scientists at mga doktor, no, na naging bahagi nitong masiglang pharmaceutical industry. Tapos yung kanilang IT industry din, no, information technology industry, napakalawak, no. Kaya hindi na sila malayo sa China when it comes to technology. In fact, maraming kotse silang binebenta, na-export, na produce talaga sa India. At isa ngayon sa mga bagong in-export nila itong weapons system, no, katulad ng BrahMos missiles, no, na mas mura, at ito'y binebenta nila sa mga ibang bansa katulad ng Pilipinas, ng Indonesia at ilang mga Asian countries. Kung di ako nagkakamali, pati ang Vietnam ay nag-import ng BrahMos missiles, no? Kasi mas mura ito compared sa mga missile defense systems na binebenta ng European countries o ng US, no.
So tulad nung nabanggit ko, long overdue itong expansion ng ating ties with India. Lalo na meron silang similar na, tulad ng Pilipinas, meron silang similar na mga problema katulad with China, no, yung border issues, no, kung saan in the past few years meron pang mga skirmishes, no, yung medyo sa land borders, common land borders nila sa norte ng India, lalo na yung malapit sa Himalayas, no. Mhm. So they have similar issues and problems with China, and along that level, no, along that line, siguro pwede dahil may common common experiences in dealing with China, pwede tayong magtulungan, and I think At mag-share ho ng mga mag-share ng mga experiences and mga experiences. So maybe yun siguro yung ating common platform sa kanila ngayon dito sa pag-usap, seryosong pakikipag-usap, at lalo na itong 5-day state visit ni President Marcos Jr. upang expand at palawakin yung ating relasyon with India, no. Ang Prof, sabi nga po, sa karamihan ng mga biyahe ng Presidente, lean ang kanyang delegation. Dito ata halos full house ang mga sumama dun sa kanyang Cabinet, delegation, yeah. Prof. Yeah. I think maganda yan kasi para isang indikasyon yan na gusto rin nating palawakin talaga yung ating relasyon sa India. Hindi lang sa diplomatic or state-to-state relations, pero pati sa economic, trade, maybe even in agriculture. Kasi ang India, maraming experience sa pagpapalaki ng kanilang agriculture sector, no? At karamihan kasi ng kanilang mamamayan, yun nabanggit ko, sila na ngayon ang pinakamalaking populasyon sa mundo. Oo. At saka, ay mga farmers, no? o nga po, naalala nyo nung bago itong ating kontrobersiya sa supply ho ng bigas ng butil, nababanggit ho ang Indian rice na po pwede po naman na ma-avail ho ng Pilipinas. Depende siguro kung sobra ho yung kanilang butil, mapapakain sa kanilang mga nationals, papadala ho dito sa Pilipinas, Prof. Yeah, well, hopefully, ang ano natin sa kanila, hindi lang yung importation, hindi nakapokus sa importation ng rice nila kasi Technology. kung mag-ano tayo ng maraming rice sa kanila, marami kasi silang rice at yung iba ina-export nila, pati yung famous na basmati rice. Yung basmati rice, ano yun yung rice na tumutubo kahit konti lang yung tubig Yun ang nire-recommend ng mga doktor sa mga diabetic patients, no, yung basmati rice. Pero mas mahal siya, pero imported from India. Pero hopefully hindi lang doon sa importation ng rice nila kasi siyempre kung dadagsa dito yung importation ng rice galing sa India, apektado yung ating mga magsasaka, di ba? Yung tanim ng magsasaka natin na palay at bigas, no? Kailangan din din tayo. Siguro dapat domestic rice natin. Pero siguro yung technology. Pamamaraan para pasiglahin yung agriculture. Kasi yung agriculture sa sector natin dapat-dapa Isa yan sa mga dapat na ating siguro dapat din sa atin tayo binibisita ng mga kalamidad, maging resilient yung ating mga bigas na patapos ng bahaan kung paano tatayong muli para naman yung ating sabi nga po, no, so, total nare-research naman sa pamamagitan ng teknolohiya, baka po pwede. Kasi meron silang na-develop na rice sa India na pwedeng mag-thrive kahit na, halimbawa, di ba kasi ngayon dahil sa climate change, no? Kung minsan yung konti lang yung tubig, no, na dahil konti yung ulan, no, may time na gano'n, no, pag may drought, o kaya sobra naman yung tubig pag tag-ulan, no, meron silang na-develop na rice varieties doon na ine-export pa nila, na dinevelop ng kanilang mahusay na scientists. Kasi alam mo, Benji, ang India ang
sa mga bansa outside of US and Europe, Asia, Africa. Ang India ang pinakamaraming mga PhDs, no, na mga scientists, no, Oo. na aktibo sa kanilang industriya. Kasi yun ang nag-develop ng kanilang IT industry, tsaka yung kanilang automobile industry, at tsaka pharmaceutical industry. Kaya masigla itong mga industriya nilang ito. So, maganda siguro kung matuto tayo doon sa kanilang experiences at palawakin natin yung ating exchanges with them para sumigla naman yung ating, pati yung ating imbis na umaasa tayo sa imported na gamot, yung ating industriya din sa sa Ayun, sa pharmaceutical. pharmaceutical. Oo. Prof, ito, meron po dun sa larangan po ng depensa at saka ng security. Siyempre, anong tawag ko doon? Gusto ko rin ipunto sa inyo bilang kayo po expert sa mga sa security, kaya politics. Nabanggit po doon yung Act East Policy. May mga termino pang sabi ng India, ang India kinikilalang necklace of diamonds, samantalang ang China ay string of pearls. Dahil nga tama po yung sabi nyo nga po kanina, second largest economy na ang India compared sunod na lang konti siguro naungosan na ng China kung paano man. Kaya ito po dadating po sa punto na kapag malakas ang ekonomiya mo, palalakasin mo ang iyong depensa para tuloy-tuloy lang yung progreso. Ngayon po sinasabi, nabanggit din po doon sa armas, sa mga BrahMos missile, na ang gateway daw po ng India sa ASEAN ay ang Pilipinas. Prof. Opo. I think yun ang inaay nila dahil nga dito sa yung nangyayaring tension natin dito sa West Philippine Sea, di ba? Yung tension with China. At nakikita nila dahil lalo na ngayon ang Philippine Armed Forces nagmo-modernize at dahil dito sa paggigipit ng China ay nare-realize kasi ng armed forces natin na kailangan talagang palakasin na yung external defense capability natin at i-modernize ang armed forces, no? At kaya yan tinutukan ngayon ng armed forces natin, naghahanap tayo ng mga sources of weapons para i-develop itong capability ito. Kasi sa matagal na panahon, hindi napabayaan talaga yung external defense capability natin. Nakapokus kasi tayo sa counterinsurgency, no? Mm-hmm. Yung internal conflict laban sa mga rebelde sa Pilipinas. Pero napabayaan yung ating Air Force, yung ating Navy, na siyang tagabantay talaga ng ating ng ating coastal areas at ng ating teritoryo. Kaya ngayon dahil actually ito yung magandang bagay sa nangyari dito sa paggigipit ng China. For the first time na realize natin na kailangan we should not rely on any other country but on ourselves, no? Kasi kung tayo'y nagsasabing malaya tayo, isang sovereign country tayo, no? At kailangan itong sovereignty at kalayaan na ito, alam din natin protektahan sa ating sariling resources at kakayahan. Hindi yung, kasi sa matagal na panahon, nakasandal tayo sa US no? Sa US 7th Fleet, tsaka yung US military bases nila dito. Pero may kapalit kasi yun, may kapalit naman yun. Masyado kang sa ibang bansa. Kailangan talaga natin, develop yung sariling capability. Siguro And we should be willing to invest in that capability. Tsaka Prof, ito pong move na ito, no? Itong shift po ito, kung matatawag man, kasi nga, dun sa nabanggit nyo nga na masyado nakatali sa Amerika ang ating relasyon, may taripa tayo, pinatupad naman 19%, zero tarif ang kapalit natin, pero meron silang libreng teritoryo sa pamamagitan ng EDCA. Yeah, oo. Yun madali nilang, kasi dahil tayong nakasandal masyado sa kanila, madali nilang gawin yung gusto nilang gawin sa ating teritoryo na hindi tayo makapalag.
Oo. Prop, Kasi nga ano tayo yung gipit, oo. tayo sa kanila kumbaga dependent masyado, Dito po sa over-dependent. nabanggit niyo po kanina, sorry, medyo mabilisan ito aking tanong lang, pero konti lang po. Sabi niyo may common ground ang India at saka ang Pilipinas pagdating sa Pilipinas. pakikitungo niya sa China because of border issue sa India, tapos sa atin naman sa West Philippine Sea. And then ang India po ay miyembro ng Quad na siyempre andun ng Amerika. Saka ng Ano ang BRICS. magiging equation ho nito sa pagdating ho sa overall security situation sa rehiyon ng Asia at Pasipiko? Well, maganda rin yung balancing act ng India din na pwede tayo matuto kasi while member ang India sa Quad, no, yung ito isang security alliance, no, sa na na inorganize ng US at NATO. But at the same time, may balancing act. Very active members din sila ng BRICS, no? Yung BRICS, oo. economic BRICS, yung alliance na inorganize na sa initiative ng China, yung Oo. Brazil, Economic cooperation Russia, po. Opo. India, and South South China Africa. and South Africa. O yun, economic naman yun, alliance, no, ng mga industrialisadong bansa sa mundo na hindi sumusunod-sunod sa US, sa basbas ng US, no. So nag-ano sila, meron silang balancing act diyan, no. At the same time nakaka-ano sila sa US, kailangan din ang US sa kanila kasi malaking malaking market, yung Opo. population nila. Industrialized din sila, may naibebentang cheap products, no. Siguro parang alternatibo sila sa China para sa ibang bansa, no. So, Prof, Marunong silang balanse. act sa kanilang Ito po bang, and ito doon pong siguro pwede tayong matuto. Yun. Sana po maging halimbawa rin po ito o kaya maging dahan-dahan na para sa Pilipinas sharing Yeah. of experiences maging kaya lang parang bantuluto sa mga ganong mga ganon pong bisyon, Prof. Yeah, actually, yun katulad nung nabanggit ko kanina, yung long overdue talaga itong expansion. Kasi minsan a few years ago nakausap ko yung ambassador natin, Philippine ambassador to India, si Ambassador Daza, no. Nabanggit nga niya sa akin na ang daming potential ng India, lalo na industrialized siya, pero hindi natin masyadong tinututukan yung expansion ng relations natin with India. Marami tayong matututo, marami tayong pwedeng import from India na cheaper products, especially yung medicine, no, pharmaceutical industry nila. Tapos yun ding IT IT industry, marami din tayong matututuhan. At the same time, we can market a lot of our products dahil napakalawak ng kanilang population. All right, Prof. So, para silang alternative dun sa inaano nating market sa China.